Mga kamanibela, paano nga ba maging defensive driver pagdating sa intersection? Ang isa po sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente sa intersection ay yung tinatawag na stopping distance. Yan po yung safe distance kapag nakahinto kayo sa intersection habang naghihintay kayo ng turn ninyo para kayo tumawid. So ano po ang itinuturo ng defensive driving technique dyan? Yung one car length po. May isang sasakyan na agwat. Mula po sa driving seat position nyo, kailangan po nakikita nyo yung rear bottom tire ng sasakyan sa harap. Approximately po, isang sasakyan yan. Ano po ang benepisyo niyan? Number one, kapag ang sasakyan na nasa unahan po natin ay na-breakdown, itong space na to, pwede po tayong umiwas. Pwedeng sa kanan o sa kaliwa. Isa pa pong senaryo, ano ang benefits ng stopping distance na merong isang sasakyan na agwat? Kung sakali po, yung sasakyan nasa likod natin ay nawalan po ng preno, pag binangga po tayo, hindi po tayo agad-agad masasandwich o magiging peanut butter doon sa unahang sasakyan. Dito po sa Pilipinas, hindi po yan ginagawa, kamanibela. Ano ginagawa nila? Pag merong isang sasakyan, sisingitan po nila. Kaya isa po sa halimbawa dyan, yung nangyaring garambola sa NLEX. Ano dahilan ng aksidente? Hindi sila marunong mag-drive? Wala po silang sapat na kaalaman tungkol sa distansya na tinuturo ng defensive driving. Bakit defensive? Kasi dedepensahan natin, kamanibela. Alin? Buhay natin. Kaninong buhay? Buhay ng driver at ng mga inosenteng pasahero natin. Sino nananagot doon? Ang driver po. Bakit si driver? Kasi siya po yung master controller. Kaya kamanibela, buksan natin ang ating isipan. Makinig tayo at pag-aralan natin to.